Kung kahapon ay pinag-usapan natin ang mga obligasyon ninyo, ngayon naman, pag-usapan natin ang mga karapatan ninyo. Attorney G, ano ba ang mga karapatan ng security guards natin sa bansang ito? Handa na ba kayo? Una, wages and benefits. Dapat pasok ang pasahod sa inyo sa non-agricultural minimum wage ng rehiyon kung saan kayo nakadestino. At dapat may overtime pay na kayo kapag lumagpas na sa 40 hours sa isang linggo ang duty ninyo. At syempre, dapat bayad din ang 13th month pay, holiday pay, rest day pay, at night shift differential ninyo. At huwag nyo kalilimutan ang service incentive leave at paternity leave At syempre pa, hindi dapat mawawala SSS Pag-ibig at PhilHealth sa mga benepisyo ninyo. At kapag umabot na sa 60 years old and above kayo at nakalimang taon na kayo sa iisang agency lang ninyo, entitled na sa retirement pay kayo. At kapag lumipas na 6 na buwan na hindi pa rin na i-redeploy kayo, entitled na sa separation pay kayo. At kapag hindi na bayaran ng agency ninyo ang lahat ng ito, alam nyo bang pwede nyong habulin ang principal ninyo? Pangalawa, security of tenure. Alam nyo bang kapag umabot na kayo ng 6 na buwan sa iisang agency lamang, ay dapat regular na ang status ninyo sa agency na yan at mariregular pa rin kayo kahit tingi-tingi ang kontratang ibinibigay sa inyo. Basta umabot na sa 6 na buwan ang kabuuan nito. At kapag regular na kayo, ay hindi na kayo basta-bastang matatanggal unless through just or authorized cause ito at dumaan na kayo sa tamang proseso. At ang pangatlo, other rights. May karapatan din kayo na dapat safe and healthy ang working conditions ninyo. At alam nyo bang may mga karapatan din ng SECU na magtayo ng sariling union katulad ng mga normal na empleyado? Tatandaan ninyo, dapat ang lahat ng SECU ay may written contract kayo. Dapat din, lahat kayo ay may pagkakataong mag-train at umangat mula sa SG position ninyo. At alam nyo bang dapat tig-iisang baril na kayo at dapat sagot ito ng agency ninyo? Bukas, usapang construction workers naman tayo. Abangan ninyo. Genius!